What if nahuli mo yung boyfriend mo or yung asawa mo na nakikipag-usap ng ibang babae, na nakikipag-chat, alam mo na, nakikipaglandian sa ibang babae? Ano ang yung dapat na gawin? Ano yung dapat na approach mo? Or paano mo i-handle yung ganitong situation? Kasi itong sinisigurado ko, kasi kapag wrong yung pag-handle mo sa situation na yan, isang pitik lang ng pagkakamali mo, mapupuntahan na siya sa iba. Magagalit pa siya sa'yo. And ang tendency nito ay imbis na hinahatak mo papalapit sa'yo, mas lalo mong pinupush siya papalayo at papunta sa kung kanino siya nakikipag-usap or kung kanino siya nakikipaglandian. So alam kong makakatulong po sa inyo ito dahil once na in-apply nyo itong isi-share ko sa inyo na 3 steps, hahabulin ka niyan, siya yung magbebeg ng attention mo. Kung gusto mong malaman, make sure po na panoorin mo hanggang sa step 3. Yun pong pinaka-paborito ko na dapat mong gawin. And make sure, sa abot ng lahat ng makakaya mo, kailangan mong gawin iyon kahit mahirap. Kung gusto mo lang, nahabulin ka or mabebeg siya ng attention. Anyway, gusto ko lang linawin, yung nakikipag-usap sa iba na tinutukoy ko sa video na ito ay hindi yung baka katrabaho niya. Baka nag-uusap lang sila ng business talks. At hindi yung kasi kapag ganun ka na ay abay, obsessed ka na sa lalaki na yan. Sobrang selos na po yan and toxic po yan. Hindi po yan maganda sa relationship. Selos is good kasi nagpapatunay na mahal mo yung isang tao at ganun din sa kanya. Kung nagsiselos siya, papatunay na mahal ka. Pero ang obsession or ang sobrang selos, pinapatay po nito ang relationship sa totoo lang. Okay? So, ang point ko dito, ang ibig kong sabihin dito na nakipag-usap siya sa iba, ay yung may something na hindi na lang usap ng magkaibigan or magkatrabaho, kundi usap na ng may halong landian. May halong, sinong kasama mo dyan ngayon? Pwede ba tayong kumain sa labas? Ay ibang usapan, ibang linyaan na mga yon. So yun yung mga example ng situation na tinutukoy ko dito sa video na ito. Ano ang dapat mong gawin sa situation na yan? Okay, number 1. At alam ko number 1 pa lang bagsak ka na kasi sobrang hirap. Pero alam ko na kaya mo. Number 1 na steps na dapat mong gawin ay ang kumalma. Bakit? Kasi once na naging emotional ka, once na nagalit ka, mas lalo mo siyang binibigyan ng attention. Nagmumukha ka talagang naghahabol dyan. Talagang hindi nagmumukha, talagang naghahabol ka na. Kasi mas lalo mong binibigyan ng highlights. Siya, hindi yung situation. Mas lalo kang nagmumukha na ikaw pa yung nagpupursue kapag hindi mo na control yung emotion mo. Alam ko yung situation na ganyan. Alam ko kasi ako napagdaanan ko din. Ako, nagawa ko na yan. And wala pong magandang naging resulta. Kasi once na hindi mo na-control yung galit mo, yung emotion mo, kung ano-ano nang masabi mo sa kanya. And minsan ay sumusobra na, out of the topic na, or lahat na lang ay kinakalkal mo na, binabalik mo, which is wala namang tulong sa situation kahit ibalik mo pa ang nakaraan. Kahit ano pang ibato mo sa kanya. Walang kwenta po yan, kaibigan. Hindi po yan yung magdadahilan para magbago siya or para i-pursue ka or para bigyan ka ng attention or para matakot na siyang makipag-usap sa iba or makipaglandian sa iba. Ito lang sinisigurado ko. Alam mo kung talagang buong buo yung pagmamahal ng isang lalaki sa'yo, matatakot yan or ayaw niyang makipag-usap, makipaglandian sa iba. Pero kung andun pa din yung gusto niyang makipaglandian sa iba, taking for granted ka lang. Or hindi ganong kalalim yung pagmamahal niya sa'yo. Mahal ka, pero hindi yung ganong kaseryoso. Or wala pa siya sa state ng talagang papakasalan ka ganon or seseryosohin ka na habang buhay. Wala pa. Anyway, yun yung number 1 na dapat mong gawin. Kumalma ka lang, pakalmahin mong sarili mo, kahit naaktuhan mo na, pakalmahin mo, tumahimik ka. Okay, so proceed na tayo sa step 2 na dapat mong gawin. Step 2. You need to let him know na alam mo na kung ano yung ginagawa niya. Kung ano yung kalokohan na ginagawa niya. In a way na hindi kayong galit or hindi kayong nangko-confront or hindi kayong nangko-condemn ng kanyang ginawa. Don't condemn kung anong kanyang ginawa. Alam ko marami ang nakagawa nito. I-condemn nila, ipamukha nila, sabihin nila kung anong kanyang ginagawa. But actually, it's a wrong way.
Pansin ninyo, lahat ng nangyari sa mga situation na ganyan, walang magandang resulta. Maybe meron man, but least or ang baba ng percentage na may magandang mangyayari. So don't condemn kung ano ang nagawa niya, kung ano yung kasalanan niya. Don't condemn. Just let him know na ayaw mo yung mga ganyang situation, na ayaw mo yung ginawa niya, na merong kang boundaries, merong mga limitation, na merong mga bagay na allowed para sa'yo. May mga ginagawa siyang allowed para sa'yo at may mga bagay or ginagawa siyang hindi na allowed para sa'yo. Let him know the situation. And after that, kumalmain, manahimik ka. Bakit? Alam mo, ganito kasi. Ang pananahimik, sa totoo lang, para sa aming lalaki, nakakatakot yon. Kapag ang babae maingay, hindi kami natatakot. Nabibisit pa kami. Kahit ano pang sinasabi niya, kahit tama pa yung sinasabi niya kung maingay, daldal ng daldal, kinokondem yung kasalanan namin. We don't care, sa totoo lang. Pero kapag ang babae once na tumahimik, medyo nakakatakot or natatakot na kami, nag-aalinlangan na kami kung bakit nananahimik pa din beside ng meron kaming ginagawang kalokohan. And ang tendency, 90% ang gagawin namin is to chase you, to pursue you. And magiging curious kami kung bakit ka ganon, hahabulin ka namin. Gagawin namin ang lahat ng bagay. Malaman lang namin kung bakit ka nananahimik. Hindi nyo alam ito kasi nakafocus kayo or ang akala nyo na solution is mag-iingay. So, ang tendency, magpo-pursue kami. Matatakot kami and iiwasan na namin ang pag-chat or pakikipag-usap sa ibang babae. Malaki yung chance na ganito ang mangyari. Next na step na dapat mong gawin, at ito yung pinakagustong-gusto ko din, ay parusahan mo siya na parang bata. Alam mo, ang lalaki parang bata minsan. Na kapag hindi mo yan pinaparusahan, na kapag hinahayaan mo lang na ginagawa niya yung mga bagay na gusto niya, hindi yan matututo. Feel free para sa kanya. Freedom. Kasi parang bata nga minsan ang personalities ng lalaki. Pero kung binibigyan mo siya ng lesson, pinapunish mo siya sa kanyang ginagawa, matututo yan. May magkakaroon niya ng takot. And makikita namin sa isang babae na hindi ka easy or hindi ka madali, na kailangan namin na mag-invest, kailangan namin na seryosohin yung tulad mo. So, make sure after nang meron siyang ginagawa na nasasaktan ka or hindi tama, bigyan mo siya ng punishment. Napakahalaga po ito. Wag nyo pong ito tolerate yung mga ginagawa niyo. So, paano mo siya bibigyan ng punishment? Hindi ko sinasabi na magalit kayo sa kanya. Hindi ko sinasabi na i-ignore nyo siya or hindi nyo na siya papansinin forever, ibablock nyo na siya. Hindi po ganun. Like for example, kapag nag-chat na siya, tumatawag na siya dahil curious nga sa pananahimik mo, wag mo siyang replyan. Tsaka na lang paggabi at umaga. Kapag gabi, pansinin mo, good night, okay, sleep well, as usual, pero medyo dry lang ng konti. And then matutulog ka na, tulugan mo na, kahit anong haba-haba pa ng sinasabi niya, tulugan mo lang. And sa umaga, good morning ka, kahit huwag mo nang replyan yung haba niyang text sa gabi. Huwag mong replyan, nung kunwari dead ma lang, kunwari hindi mo nabasa. Huwag mong bigyan ng attention. Kasi in that way, feeling namin, nagpapahabol ka sa totoo lang. Feeling namin is that kailangan pa namin na mag-pursue. Kailangan pa namin na mag-put ng effort, ng more effort. Kailangan pa namin na mag-put ng more attention para mapansin mo. In that way, napapunish kami at the same time, nagpursue na kami. Naintindihan nyo ba yung logic? Or like for example, iayain ka na kumain or meron siyang i-propose sa'yo na dapat gawin or ganito, some activities. Kung alam mo na hindi ganun masyadong mahalaga, just say no. I'm okay na dito. Okay na. Marami pa akong gagawin. Kung nakita mo na hindi mahalaga, okay na, wag na. You will see. Lalaki yan at kung lalaki talaga yan at kung talagang seryoso siya, na seryosohin ka na at gusto na niya mapunta sa stage na magseryoso na talaga, pang forever na, gagawa yan ng paraan or mas lalo yung mag-e-effort, mas lalo yung magbibigyan ng attention ng mga bagay na dapat niyang gawin para mapansin mo, para mapop-oo ka lang. Lalaki po yan, hindi po babae. Yun yung mga bagay na nagbibigay ng thrill sa amin. At talagang sinasabi ko sa'yo, I guarantee you, 80 to 90% ng lalaki ganun. And the rest, I don't know kung lalaki. The rest, ma-pride, mayabang. The rest, feeling pogi. The rest is that hindi ka seryoso, talagang wala siya sa stage. Ang tendency na magawin nito, maghanap na ng iba. And I'm telling you, it's not worth it. Yung lalaki na yun, let him go. So, kapag nagawa mo itong tatlo na steps na ito at walang reaction sa kanya,
I'm telling you to let that man go. There's no point para ipaglabay mo, para pagpatuloy nyo yung situation na yan. At the end of the day, kapag nagawa mo yon tapos baliktad, ikaw pa yung naghabol dahil hindi naging effective, you're just wasting your time. You're just putting some galot-galot in your tingid, in your neck, and hanging. Pinapatay mo lang sarili mo. Okay? So actually, itong advice ko na itong mapalalaki or babae sa totoo lang, I hope na meron kayong natutunan. I hope na magagawa nyo ito. Gather all your willingness. Gather all your strength at kailangan mong gawin ito. Sobrang hirap, lalong-lalo na yung kumalma. Pero ito yung pinaka-the best na approach na dapat mong gawin kung gusto mo na mapunta siya yung kanyang attention, gusto mo na i-pursue ka at hindi ka iwan. Okay? So that's it for today's video. Maraming salamat. I hope na meron kayong natutunan.